Isang muling magandang hapon o magandang hapon pong muli o magandang gabi sa bawat isa. Ito pong muli ang inyong lingkod, Brother Paul dito, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, and welcome po sa ating time in the Word. Tayo nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy niyang pag-iingat, patuloy niyang pagpapala, paggabay sa bawat isa sa atin. At tayo ho ay nakakapagpatuloy sa ministeryo, sa church, and also through our online ministry para din po sa kapakinabangan. Una, ng ating mga kapatiran din sa JCBC, and then yun hong ating mga kapatiran sa ibang mga lokal na iglesia at mga kaibigan. And if you find this online ministry a blessing to you and your family, I would like to encourage you to share it to others. And also, kung meron hong mga katanungan o meron mga malabo, I would like you to know na welcome po ang mga pagtatanong. Pwede ko kayo mag-comment, and as early as we can, ay address po natin yung mga questions po na yun. So, again, tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya niya. Alam ko po na sa kasalukuyan nating kalagayan ay extended ho ang ECQ at marami ang apektado nito. Pero hindi kasing higpit dati, pero mas matindi ang pagkalat ho ng COVID-19 sa ngayon, and hopefully yung ating nakikitang trend ay tumaas dahil because of the ECQ na nakaraang linggo, medyo pababa na siya. Lord willing ay magtuloy-tuloy yung ganong kalagayan. Pero kagaya ho nung lagi nating paalala, hindi lamang ho yung physical na aspeto, hindi lamang ho yung economical na aspeto o pang-pinansyal na aspeto ang atin hong kailangan bigyang pansin. Bilang mga Kristiyano ay kailangan din ho nating bigyang pansin ang spiritual. Isa ko doon ay ang nakakalungkot at hindi magandang epekto nitong pandemyang ito sa pagtitipon ng mga Kristiyano na talaga namang kalooban, dinisenyo ng Diyos para sa ikabubuti ng spiritual na kalusugan ng mga mananampalataya. So let me again encourage ang ating mga kapatiran. As of now ay nahandoon ang tayo ho ay hindi makapagtipon-tipon, pero gusto kong i-encourage ang bawat isa. Una, every time na meron tayong online na gawain, be there. Tuwing time in the Word, Sunday school, morning worship service, evening worship service, kailangan natin. Kailangan natin. Huwag natin isipin na kailangan ni Lord. No. Actually, tayo ang may kailangan nito. So, nawa ang bawat isa ay magkaroon ng ganong kaisipan. And also, pag dumating na ulit ang panahon na pinayagan na ang 10%, 20%, 30%, or even 50%, nawa ay ang mga mananampalataya ay talagang nagsusumigasig na makarating sa pagtitipon. And again, because ito ay kalooban ng Diyos, ito ay inutos ng Diyos, at ito ay mainam para sa spiritual na kalusugan po natin. So let's be in prayer for that. Speaking of prayer, sa Friday ay meron tayong prayer meeting 7:10 p.m. at katapos ng ating time in the Word, at inaasahan ng mga Kristiyano na tayo ay magkasama-sama sa panalangin po ngayon. And also, prayer request. Patuloy ho natin pag-pray ang ating mga kapatiran nagre-recover. Sister Hope, si Brother John Abella, Lester John Abella, pag-pray ho natin. And also, si Brother Dave Paule, pag-pray ho natin. Also, update po kay Brother Modesto Abalos, yun ho aking ipinost sa ating Facebook group na humihingi ng prayer request dahil siya COVID positive at nahirapang huminga. Siya ay dinala na sa ospital, pero ang maganda ay hindi siya kinailangan na swerohan. Sa ngayon, sa huling update po sa akin kanina lamang, siya ay, ang kanyang kalagayan ay pabuti. So, he is on the road to recovery. So, salamat sa Panginoon na hindi nagkritikal ang kanyang kalagayan. Na pinapaabot po nila ang pasasalamat sa bawat isang nanalangin para sa atin hong kapatid na si Brother Modesto Apalos. Okay, so yun ho ang ilan nating mga announcements. Yan ho ang ilan sa ating mga paalala. I hope ay magpatuloy tayo sa pagpapanalangin sa isa't isa. Magpatuloy tayo sa pagkukonsidera and paying attention to one another, lalo na sa spiritual nating kalagayan. With that,
tayo ho ay magbubukas sa isang panalangin and then we will dive in sa atin hong pag-aaral ngayong gabi. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, tunay, nagpupuri sa iyo. Napakadakila mo, sa iyong kahabagan, sa iyong awa, sa iyong kabutihan, sa iyong mga biyaya sa amin. Mamangha kami, Panginoon, king sa iyong mahabang pasensya sa madami naming pagkukulang. Panginoon, ngayon sa daling ito, aming hinihiling, tawarin mo kami. Siyasatin mo kami, linisin mo kami. Ano mga pagkakasala namin laban sa iyo. Panginoon, wala kaming ibang pwedeng tungtungan, wala kaming ibang pag-asa, kundi ang aming Panginoong Jesus na namatay para sa aming mga kasalanan at muling nabuhay. Kaya't kami ay makakaasa. Tapat at banal ka, kami patatawar at lilinisin sa aming mga kasalanan. O ngayon, Panginoon, sa amin pong pag-aaral, ikaw po nawa ang magbigay ng liwanag, ikaw po nawa, Panginoon, ang magbigay ng gabay, ng katalinuhan sa akin bilang tagapagturo at sa bawat isang nakikinig. Tulungan mo po, Panginoon, maging ang aming mga kapatiran sa mga tahanan, kabila ng kabisihan, O Diyos, sa mga hamong kinakaharap araw-araw, ay huwag makalimutan ang personal na relasyon sa iyo, ang salita mo at ang pananalangin. Ama, palain mo po ang pag-aaral namin na ito. Ikaw po maluwalhati. Lalo't higit, Panginoon, naming inihiling, kung meron man po na makikinig na hindi patunay na mananampalataya, ikaw po nawa ang magligtas. Sa namin inihiling ang lahat ng ito, kayang gumawa ng higit sa aming inihingi at inaakala, maging sa aming present crisis, ang iba kung hindi ang pandemya. Mamahabag ka po. Habag ka po sa aming gobyerno, sa mga namumuno dito. May mga kinalaman sa pagmumonitor, sa paggagamot, sa bakuna, and so on, at Lord. Meron man mga tao pang magsusubok manamantala, sansalain mo po sila. Nais na namin, Panginoon. Hindi lang basta bumalik sa normal, kundi nais na namin magkasama-sama ng malaya, sumamba kasama ang aming mga kapatid. Sa iyo, O Diyos, na karapat dapat. Alalahanan mo kami, Panginoon, meron mang puso na nanlalamig na. Katotohanan na kami ay yung inutusang magtipon-tipon. Na, O Diyos, ay sawayin mo. Alawa, O Diyos, ay tawagin mo sa pagsisisi. Ikaw pong patuloy pumilos sa bawat isa sa amin. Sa namin nihiling ang lahat ng ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so tayo ho ay magpapatuloy sa atin hong gawain at sa ating hong pag-aaral. At hayaan nyo ho munang buksan ko ho, ayan, ang ating slideshow. And I hope our audio is better today. At nagsusubok si Brother Paul na matuto pa dito sa pag-live stream and so on. At magiging hindi naman siguro magiging YouTuber Brother Paul katapos ito, but we are trying to improve as we do our online ministry at nawa ay patuloy tayong tulungan ng Panginoon. So we are studying about evangelism and we are on lesson number 6. Tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos sa mga natututunan natin and ngayon dumako tayo sa ating review at hindi natin iniiwanan ang review na ito because napakahalaga nitong definition. Actually, sa mga susunod nating pag-aaral, itong definition na ito nakikita nyo sa taas ay dito tayo babalik because this definition is a biblical definition. That means na hindi ito word for word in the Bible but the very idea ng definition na yan na nasa taas ay nalalaman ng salita ng Diyos and we will go to it at nakikita ho natin yan as we further sa atin hong pag-aaral. So evangelism is the work of God in using Christians to communicate the gospel message to men and women as sinners with a view to their conversion under the mandate of the church. So how do we do evangelism? Again, we go to the scripture
and we look at scripture, how did they do evangelism? Tatingin tayo sa Biblia at paano ba nila ginawa sa Biblia ang pangangaral, ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon, at titingnan natin kung paano ito ginamit ng Diyos. Ano ho? And then current practices. So we considered current practices, and this current practices, one of our challenges is this, should be examined by or in the light of the scriptures. So itong mga current practices, itong mga ginagawa sa maraming mga soul winning clinic, soul winning program, evangelistic crusades or services ay must be examined under the light of the scriptures. Kailangan tignan ito ba ay lumalapat sa sinasabi ng salita ng Panginoon? How much of it is based on scriptures and how much of it is based on just traditions? Yun na lang yung kinaugalian na ginagawa. And then, isa ho sa mga laging text na atin nung binabalikan na itong very helpful, very insightful text sa Acts 10 verse 44 saan nangaral si Pedro, at habang siya'y nangangaral while in the preaching, maaaring medyo bandang huli na, pero the point is, hindi pa tapos mangaral si Pedro. Ano nangyari? While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on them, all them which heard the word. And the assumption is they believed. Pag binasa niyo yung susunod na talata dyan, na yung mga Hudyong mananampalataya, kasi katulad nila, natanggap din ang banal na Espiritu. Note, no altar call, no sinner's prayer, no raising of hands, but people got saved. Dapat natin tindihan ho ito sapagkat sa maraming mga churches ngayon, no altar call, no sinner's prayer, no raising of hand, meaning it's equal to no evangelism pagdating sa kanila. Pero pagdating sa salita ng Diyos, people are getting saved even without this. So again, the challenge is our modern way, our modern methods should be examined under the light of the scriptures. Next, Old Testament anticipation of Gentile inclusion. Nakita ho natin mga halimbawa ho niyan. And then tinignan ho natin ang New Testament mandates of evangelism. We looked at Matthew's record of the Great Commission, at ang punto nito ay ano? Ang pangunahing okupasyon, ang sentro, ang focus, ang number one goal ng church in relation to the world is not world peace. No. Hindi end hunger. No. Hindi rin poverty alleviation. No. Hindi rin promotion of education. Hindi po yun. Ang pangunahing goal, gawain ng church in relation to the world is to make disciples of Christ. Ba't natin dinilianan to? Sapagkat napakadali sa isang church na mag-veer away, na maliko sa ibang direksyon at maiwanan. Okay? Maiwanan ang hindi ginagagawa o hindi nasusunod yung pangunahing utos ng Diyos. And we looked at Luke's commission account sa Luke chapter 24, kung saan ang emphasis is the message, yung mensahe. At ang mensahe ay naghihirap si Jesus, namatay siya sa krus, nabuhay siyang muli, and based on that truth, based on that message, the forgiveness of sin, repentance and forgiveness of sin should be preached. Okay? So, dun lang, makikita ho natin, walang you will be happy, hindi yung magandang plano, hindi yun. Kung hindi yung katotohanan patungkol kay Kristo. That is the focus ng commission na ito. Maging sa, and we have a warning, modern day evangelism focuses more on the method and the numerical results. Sadly, the devaluation of the message. Ang focus ng maraming methodologies, ang focus ng maraming soul winning programs ngayon ay yung methods or yung numerical results, at hindi nabibigyan ng tamang pansin at halaga at bigat yung mensahe. Pero pagdating kay Jesus, yun yung binigyan ng bigat. Again, we looked at the
commission, Acts chapter 1 verse 7 and 8, na ang sabi ay, "Ye shall be witnesses unto me." And isa sa mga note natin at isa sa mga obserbasyon na ito, study of the end times or eschatology is an important subject, but is not to be the preoccupation of the believers. At sinuway ni Jesus yung mga disipulo nung sila, "Oh Lord, ngayon na ba? Ngayon mo na i-establish yung kaharian." Sabi ng Panginoong Jesus sa kanila, kung kailan ito gagawin ng Ama, hindi ito para sa inyo. Kung hindi ito dapat yung gawin nyo. Ye shall receive power after the Holy Ghost has come upon you, and ye shall be witnesses unto me. Your main goal, your main job is to be witnesses of Christ. That is our main job. Yun ang ating main goal bilang isang Kristiyano, bilang isang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Well, let's look at this. New Testament concept of evangelism. So, pag tingnan natin ang concept ng evangelism, again, we must examine yung ating mga ginagawa under the light of scriptures. So, we go to the scriptures at tingnan natin ano ba ang paraan, ano ba ang pagdating sa soul winning, pagdating sa kaligtasan, ano ba ang pinapakita ng salita ng Diyos primarily ng bagong tipan. Again, we go back to our definition. Evangelism is the work of God. Kung nakikita nyo ho yan, evangelism is the work of God. So doon tayo po focus. At meron tayong 6 na punto na sabi ko nga ho, ihihimay-himay natin yung definition na to. So evangelism begins in God. It is the work of God. Number 2, evangelism uses Christians. God uses believers. Number 3, sa evangelism, ang sentro ay ang message. And then number 4, ang evangelism, kung mayroong message, mayroong receiver ng message. At ang receiver ng message ay ito, sinners. Sinners. Tignan natin, what do we mean when people are sinners? Pag sinabing sila'y patay sa kasalanan, hindi lang sila may sakit, hindi lang sila may problema, hindi lang sila may bigat na daladala. Sila'y patay sa kasalanan. So again, kung meron lang sakit, iba ang approach. Kung meron lang bigat na daladala, iba ang approach. Pero kung patay sa kasalanan, anong approach ng evangelism? So we must consider the biblical presentation ng status ng atin hong babahagian ng salita ng Diyos. Number 5, the intent. What is our intention? Mapasunod lang ba sila sa panalangin? Mapagtaas lang ba sila ng kamay? Madala lang sila sa harapan ng altar? O sila'y ma-convert? Yan. And then, number 6, the agency of the church. Kita ko natin in the whole command of the Great Commission ay hindi ito yes, ito'y gawain ng bawat individual na Kristiyano, pero it finds its fulfillment in the ministry of the local church, because those who will believe needs to be baptized and they need to be taught. Kailangan nilang maturuan lahat ng tinuro ng Panginoong Jesus at para ito'y kanilang isabuhay. And it is the church that God established para gawin ang bagay na ito. So again, nandun tayo sa number 1. Simulan natin last week, Friday. Itong number 1, evangelism is the work of God. It begins in God. We considered God's sovereign plan of salvation is the basis of evangelism. That's letter A. So ang soberanong plano ng Diyos, ang basihan, ito ang tungtungan ng pag-eebanghelyo. And there is a truth na kailangan ho nating kilalanin. The truth of God's election to salvation is the overall perspective and source of motivation for the gospel proclaimers. And yes, alam ko ho, marami ang nami-misunderstood at marami hindi pa nila binigyang pansin para alamin talaga kung ano ang tinuturo o pininiwalaan ng mga taong naniniwala sa election or paghirang o pagpili ng Diyos ng mga specificong individual sa ikaliligtas. At basta sabi, naniniwala kang pumili ang Diyos, so hindi ka na magsusoul winning. Well, no. That is
that is to be disobedient sa salita ng Diyos. Ang maliwanag natin makikita, yes, ang Diyos ay pumili, pero yes, ang Diyos din ay nag-utos na humayo. Kung pumili na, ba't ka pa? Inutos ng Panginoon. Hindi natin pwedeng gawing paniwalaan yung isa at itapon yung isa, which is pinaniwalaan yung election, tinapon yung evangelism, which is hyper-Calvinism. And then, ayaw din naman natin yung itapon yung pagpili ng Diyos at tumiwala na lang sa paghayo, which is the opposite naman. So again, we take both truths. Again, we look at the light of the scripture to shine on these things. So the Bible clearly teaches that God elected or has chosen in the particular individuals unto salvation. Malinaw to sa Biblia. Hindi ito isang doktrina na pinagpilitan lang. Hindi ito isang doktrinang minanipula ang mga verses para ito ang sabihin. And let's go again to some. Hindi natin mababalikan lahat for the sake of time. Let's go to some verses. Acts 13, verse 47. For so hath the Lord commanded us, saying, I have set thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldest be for salvation unto the ends of the earth. So ang context nito, nangaral ng mga apostol, tinanggihan ng mga Hudyo. Well, ang sabi ng mga apostol, tinanggihan nyo Ngayon, we go to the Gentiles. At ito yung sinabi ng mga apostol, verse number 47, pagdating sa verse 48. And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord. And listen to this comment ni Luke. And this is Luke commenting. Kinikwento niya ang ano nangyari doon sa yung reaksyon ng mga hintil nung nalaman nila na ang mabuting balita ng kaligtasan ay para rin sa kanila. And here is Luke's comment, and as many as were ordained to eternal life believed. And again, when we use that cause and effect, what will be the cause and what is the effect? Ano ba ang cause nito? Ang cause ba ay yung God ordaining to eternal life or man believing? So malinaw ho, without twisting or whatnot, just reading and trying to understand the plain understanding of this text, as many as were ordained to eternal life. Kung gaanong karami yung inordina o itinalaga sa buhay na walang hanggan, believe, sumampalataya. Kung gaano karami. Hindi lahat sumampalataya, hindi rin lahat tumanggi. Pero kung gaano karami yung itinalaga ng Diyos sa buhay na walang hanggan, sila yung sumampalataya. 2 Thessalonians 2:13. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation. And yes, I've heard ilang mga tao nagsasabing ang Diyos ay pumipili pero sa ministry. Ang Diyos ay pumipili pero sa ibang bagay. Pero pagdating sa kaligtasan, well, here is a very clear text. And what will you do with this text? God had from the beginning chosen you to what? To salvation. Sabi niya sa mga Kristiyano doon sa Thessalonica, ang Diyos mula pa nung pasimula, pinili na kayo sa kaligtasan. So again, these are just plain text na nagpapakita ng katotohanan na ang Diyos ay tunay na pumili ng mga partikular na individual sa ikaliligtas. Now, itong mga pinili ng Diyos, kailangan ding sumampalataya para sila maligtas. Ang sabi dyan, doon natin, through sanctification of the Spirit and belief of the truth, whereunto He called you by our gospel. So we see here the wonderful union of God's sovereign election unto salvation and man's responsibility of evangelism. Handun yung proclamation of the gospel, and God calls His elect through the preaching of the gospel. So, nakikita natin, if we want to be biblical, we do not take one and throw the other. We take both. Pero makikita ko natin alin ang mas nauna. Well, ang nauna ay yung pagpili ng Panginoon
That's from the beginning. It's from the beginning. Anong importante? The God who has chosen people unto salvation calls His chosen people to salvation by the proclamation of the gospel. And that's what we have said before. Ang Diyos na pumili ay ang Diyos din na tumatawag nung kanyang mga pinili sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo. So, kinakailangan ang pangangaral ng ebanghelyo. So, evangelism is really necessary. Pero makikita po natin dito na hindi nakaasa lamang, hindi nakabase lamang doon sa sigasig, hindi doon sa nakabase lamang sa dami ng maabot natin. Kung hindi, makikita natin behind that there is the sovereign God who has chosen. And praise the Lord, salamat sa Diyos na hindi siya nakaasa sa atin. Paano kung isang araw tinamad ka, hindi ka nag-soul winning, tapos namatay yung kapitbahay mo o namatay yung katrabaho mo? Kawawa naman, gustong-gustong iligtas ni Lord pero wala siyang magawa dahil tinamad ka. Makikita natin dito at yung pangako ni Jesus na kung saan sinabi niya, all that the Father hath given me shall come to me. Lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Ito yung sinigurado, ito yung ipinangako sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Number next, well, the implication is this. The Bible clearly teaches that God elected or chosen particular individuals unto salvation, and the implication of this, the hope for any saving result in evangelism ultimately lies in God. Ang pag-asa ng kahit anumang success or result, particularly saving result, para may maligtas sa atin ng pag-iebanghelyo, ay ultimately nakasalalay sa Diyos. We have this classic text ng 1 Corinthians 3 verse 6, I have planted, that is Paul, Apollos watered, but God gave the increase. The best that the apostles, or one of the most gifted preacher in the New Testament, mismong ang Diyos, in the inspiration of the Holy Spirit, Luke said that Apollos is mighty in word and in scripture. So kung merong isa sa pinaka mabihasang preacher ay si Apollos. Kung merong pinakabihasa sa theology ay si Apostol Pablo. But the best that they can do is to plant, magtanim at magdilig. That's it. And we wait. Para magsasaka, tanim, dilig. And then we wait. We do not manipulate. We wait. God will give the increase. Again, hindi to preaching, but that's our way of evangelism. Yung bang ating paraan ng pag-iebanghelyo ay nare-reflect ang katotohanan ito. Plant, we water, God gave the increase. Sad to say, meron mga mangangaral, lumago yung church na yan kasi dahil sa inyo. Oh, wow, praise you. No. No. Praise God. Praise God. Because it is God who gives the increase. Question. How should this truth affect our evangelistic efforts, strategies, and methodologies? So, gaya ng question ko nina, nare-reflect ba sa ating pagsusoul winning? Nare-reflect ba sa ating strategies, sa ating goal, itong katotohanan ito, na ultimately nakaasa sa Diyos na magliligtas? The letter B, God's love for sinners is the fire of evangelism.
ang pag-ibig ng Diyos sa mga makasalanan, ang apoy, ang init ng pag-eebanghelyo. If I may use an analogy, at ngayon ay electric na ang mga tren, meron na lang siguro ilan na steam engine train or steam locomotive na kung saan pinapalahan ng uling yung tren para ito ay umandar, and the more coal, the more na uling ang ilagay, mas iinit at mas bibilis. And just imagine that yung init. And that's the point. Ang pag-ibig ng Diyos sa mga makasalanan ay yung apoy, yung init ng pag-iebanghelyo na dapat magtulak sa atin upang maging masipag at masigasig sa gawain ito. 2 Corinthians 5 verse 14, Apostle Paul said, "For the love of God, or for the love of Christ, constraineth us." That word constraineth meaning controls us. Ang pag-ibig ni Kristo ang nagko-control sa amin. Because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. So, binigyan din ni Pablo yung identification kay Kristo at muli ang punto ito, yung pag-ibig ni Kristo ang nagko-control, nagko-constrain para magpatuloy sa gawain ng ministeryo. Now, let's look at some wrong presentation of God's love when in relation to sinners. At again, madalas ko hong naririnig ito dati. Dati ako mismo nasasabi ko ito, and nung napagtanto kong mali, never nang sinabi ulit. Ito? God hates sin, but loves the sinner. Na para bang ang punto ay ang Diyos ay galit dun lang sa kasalanang ginagawa, pero dun sa makasalanan, dun sa individual na gumagawa, mahal niya ito. Para bang ayaw niya yung ginagawa mo pero mahal ka niya. Well, again, does it measure to scriptures? That sounds good, sounds nice, pero does it measure up to scriptures? Sabi ng Psalm 7:11, madaling tandaan, bukas 24/7, Psalm 7:11, God judgeth the righteous. And God is what? Angry with what? The wicked. Wickedness with the wicked. 24/7. 7:11. Every day. God is angry with the person. Every day. So, yes, God hates the sin and the sinner. So, wag ho nating, just for the sake of sounding nice or sounding affectionate, I may use that word, ay sasabihin that God hates your sin but loves the sinner. God hates the sin and the sinner. Bakit natin iniinan to? Sapagkat, sabi ni Jesus, hindi nangangailangan na manggagamot yung walang sakit. Hindi siya tumatawag sa matuwid kung hindi tumatawag siya sa mga liko sa pagsisisi. He calls sinners to repentance. And they must know kung ano yung talagang kalagayan. They are under God's wrath. Romans chapter 1 verse 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all the righteousness of men. So ang Diyos ay andun yung galit, andun yung puot ng Diyos. At kailangan maunawaan ng tao. Personally, ang Diyos ay galit sa kanya because na-offend niya ang Panginoon. God is angry with the wicked every day. Next, God loves you unconditionally and will accept you just as you are. Again, these are wrong presentations about God's love. Yung sinasabing, mahal ka ng Diyos at tatanggapin ka ng Diyos kahit ano ang iyong kalagayan. Well, again, does this measure up to scriptures? Magandang pakinggan, very inviting. Well, mahal ako ng Diyos and then kahit anong kalagayan ko, tatanggapin niya ako. Well, okay. Siya pala'y para sa akin. God is pro me. What does the scripture say? Acts 17:30. And the times of
this ignorance God winked at, but now commandeth. He's not suggesting. No. He's not advising. No. God commandeth all men everywhere to repent. Well, you cannot remain the way you are. God commands people, all men, everywhere. Kahit sa taas ng bundok, kahit sa gitna ng Silicon Valley, all men everywhere to repent. Utos ito ng Diyos at hindi walang pakialam sa Diyos. God is not apathetic kapag hindi nagrepent ang isang tao. Isa pang talata na magandang consider natin. Tingnan natin the implications to evangelism. Tingnan natin yung implication nito sa evangelism. It or love is the motive that must characterize the Christian witness. Ito tingnan natin yung nakaraan, yung mga wrong approach, wrong presentation ng pagmamahal ng Diyos. Pero we do not deny God loves the sinner. Mahal ng Panginoon. Pero wag nating itago yung galit ng Diyos. So narito ang Panginoon, mahal niya ang makasalanan at gusto niya na maligtas ang makasalanan. At ito dapat yung motivation natin para lapitan o ihatid ang ebanghelyo sa mga tao. Hindi lang pera. Alala ko tuloy, merong pastor nagsabi sa mga worker, dapat bawat isa sa inyo magpasok ng 10 tao dito sa church. Para lahat sila magbibigay ng kaloob, ng tithes, para doon nyo kukunin yung support nyo. Wow. Wow, heavy ah. Ang rason para magpasok ng tao sa church ay pera. Galing yun sa salita ng pastor. Narinig ko yun mismo. But the number one motivation should be love. Love. And it is not love, kung walang pagmamahal, walang kwenta, walang silbi. Well, it is the basis also, it's the basis of sincere gospel invitation. And again, merong mga kumagkostyon, kung naniniwala ka na pumili na ang Diyos sa kanyang ililigtas, paano mo i-offer ang gospel sa isang tao? Well, again, ino-offer natin ang gospel sa makasalanan, not just to the elect. That makes the difference. Sino man yung kausap mo, elect man siya o hindi, siya'y makasalanan at inutos ng Diyos na ipangaral ang makasalanan, tawagin ang tao sa pagsisisi dahil siya ay makasalanan. We can sincerely and lovingly offer the gospel sa lahat without fearing na baka may offer mo to sa non-elect. No. Fear God. Matakot tayo sa Diyos na nag-utos sa atin na ito ay ibahagi sa lahat. Number next, 2 Corinthians 5:20. Now then, we are ambassadors for Christ. As though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. We pray you, we beseech you. Sabi ni Pablo, we are ambassadors. Kasabi niya sa verse, nawala na yung verse, nawala na. O mamaya pa siguro, sa verse 17, for the love of Christ constraineth us. Kanina pa pala yun, doon sa taas. Pero ang sabi dito, we are ambassadors. We are representatives of Christ, as though God did beseech you by us. Para bang ang Diyos ay nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. We pray you. At kaibigan, kung ngayon ay nakikinig ka o ikaw ay isang bata, alam mo ikaw ay makasalanan, alam mo nagsinungaling ka sa iyong mga magulang, alam mo kumupit ka sa iyong tatay, alam mong dinaya mo ang iyong kaklase, o alam mong dinadaya mo ngayon yung mga modules mo.
Alam mong lumabag ka sa batas ng Panginoon. Alam mo na ikaw ay nagkasala. Ang sabi ng Biblia, nasa ilalim ka ng galit ng Diyos. Ngayon ay nakikiusap ako sa iyo, makipagkasundo ka sa Diyos. Be reconciled to God. Ang tanging paraan para makipagkasundo sa Diyos ay sa pamamagitan ni Jesus. Manampalataya ka. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan at manampalataya ka at magtiwala ka sa Kanya na namatay para sa iyong mga kasalanan at muling nabuhay. That's the only salvation. So, let me ask the question. Are you reconciled to God? Ikaw ba ay nakipagkasundo, meron na bang peace between you and God? Pinakapagkasundo ka na ba? O nakipagkasundo ka na ba sa Panginoon? O ikaw ay nasa ilalim pa rin ng poot ng Diyos? Beware. Warning. Gospel invitations with a reserved offer due to the misuse of the doctrine of election. Fear of inviting the unelect. And again, merong in Christian history, there are some small churches in other countries. Maaring meron din dito sa Pilipinas. Natakot sila na baka daw may offer nila yung gospel. No. Ang utos ng Panginoon is to preach the gospel to all creatures, to all sinners. He commands all men everywhere to repent. So, if they are sinners, we are under obligation to bring to them the gospel. We can and must sincerely offer the gospel to every person, because every person is a sinner and is commanded to repent and believe the gospel. So we can and we must. So huwag nating isipin na pumili pala ang Panginoon, pambihira. Sabi nga ho ni Charles Spurgeon, kung pwede mo lang iangat yung t-shirt ng isang tao at makita mo may malaking letter E, ibig sabihin elect. Siya lang ang share niya, pero wala tayong kakayahan na ganun. And then yan, may kakayahan tayong ganun o wala. Ang malino na inutos ng Diyos is to bring the gospel to all people because all men are sinners. So huwag tayong matakot. Baka mamaya ay may offer natin ang gospel sa maling tao. No? Laging tamang tao. Bakit? Dahil lahat ng tao ay makasalanan. So that's number one. That's letter B. So letter A, God's sovereign plan of salvation is the basis of evangelism. Letter B, God's love for sinners is the fire of evangelism. Again, these are subpoints of yung katotohanan na ang evangelism ay nagsisimula sa Diyos, plano ng Diyos, at yung pag-ibig ng Diyos sa makasalanan. And then letter C, dito tayo matatapos ngayong gabi, apostrophe S, God's role in evangelism must be recognized. God's role in evangelism must be recognized. Or to be more precise, God's role in salvation must be recognized. And when we say God, it is the Trinity, the triune God, the Godhead, ang tatlong persona, the Father, the Son, and the Holy Ghost. And as we have said here, each person of the Godhead is active in the process of evangelism. Ang bawat persona ng Trinidad ay aktibo sa proseso ng pagliligtas o pag-eebanghelyo. So tingnan natin itong katotohanan ito. And kung tayo sa biyaya ng Panginoon ay ginagamit ng Diyos sa pag-share ng gospel, salamat sa Diyos at purihin ng Panginoon. At kung sakali mang dumaranas ka ng medyo panlalamig sa gawain na ito, I hope this wonderful truth ay mag-encourage sa atin na hindi lang nakasalalay sa efforts mo, na hindi lang nakasalalay sa ginagawa natin. Kung hindi, ang Diyos sa kanyang kabuuan ay aktibo at gumagawa tuwing nandoon ang paghahayag ng ebanghelyo sa ikaliligtas. So, tingnan natin ang katotohanan ng ito. So, we will look at the Father planning, the Son redeeming, and the Spirit applying. The Father, the Son, and the Spirit.
involved in man's salvation. So, tingnan muna natin the Father planning. Again, pag dinigyan nyo ho sa mga theological books, sa systematic theology, this can be a chapter in itself sa mga librong yun. Pero I will just skim through the surface ng doktrinang ito. And I would like to encourage you to read further, to study further sa bagay ho na ito. So the Father planning. Genesis chapter 22, verse 18. Encounter na natin dito. This is the second na pagsasabi ng Abrahamic covenant ng Panginoon kay Abraham. At ang sabi ng Panginoon, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. At kagaya nakita natin sa Galatians, God, for the scriptures foreseeing that God will justify the heathen by faith, preach the gospel unto Abraham, and this is what he said. So, nakikita natin ng Gentile salvation is not plan B pagdating sa Panginoon. Makikita natin na ang kaligtasan ng mga hintil at kaligtasan actually na lahat ng mga tao ay nasa ilalim ng plano ng Diyos. Kung ikaw ay isang hintil at ligtas ka ngayon, we are part of this. All the nations of the earth be blessed. Nasa ilalim, kasama sa plano ng Panginoon. Ephesians chapter 1, verse 3 hanggang verse 6, ang sabi ni Pablo ito, Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ. So that's the person who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. The question is, who blessed us? Who blessed the believer with all spiritual blessings? Well, that is none other than the Father. Okay? The Father. Now, why? Why did the Father bless us with all spiritual blessings in heavenly places? Isa ho sa mga pinunto natin nung pinunch natin sa church, walang Kristiyanong tinipid ng Panginoon. No. Wala. All believers are blessed with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. No ho? So, hindi natin pwede tinayin, mas blessed. So, mas marami nang reveal sa iyo, but all spiritual blessings upon all believers. Now, saan ito nakabase? Because you made the right decision? Ayon sa verse 4, no. Ano ang basihan? According as He. Question, sino yung He? The Father. Hath chosen us in Him. Sino yung Him? Well, ang punto rito, ang magiging, pag binasa natin is none other than the Lord Jesus Christ. God the Father has chosen us in Christ, kailan? Before the foundation of the world. So this blessing of all spiritual blessings is Christ Jesus ay nakabase dun sa pagpiling ginawa ng Ama bago pa itatag ang sanlibutan. So, bago pa ang Genesis 1:1, pinili ka na ng Diyos, ngayon ikaw ay naligtas, binigay sa iyo lahat ng pagpapala sa buong sangkalangitan kay Kristo Jesus. Wow. We should be holy and without blame before Him in love. Verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself. Tinalaga tayo sa pagkaampon. According, saan ito nakabase itong pag-ampon na ito? According to the good pleasure of His. Again, kung makikita natin dito, it's God. Ang Diyos ang pumili, ang Diyos ang nagpala, ang Diyos ang nagtalaga. So it's the Father planning. And so verse 6 ang sabi, to the praise of the glory of His grace. The praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted in the Beloved. So this sovereign planning ng Diyos, pagdating sa kaligtasan, kasama ng pagpili niya, kasama ng pagtatalaga niya, redounds to the praise of God's glory. Kaluwalhatian ng Diyos na pumili at nagtalaga at nagplano ng lahat ng ito. So number 1, the Father planning. I must hurry. So let's look at the Son redeeming. The Son redeeming. Ephesians 1:7. In whom
That is now the Lord Jesus Christ. Pati nyo sa verse 6, ang subject na nadiduktungan ay si Jesus. I think sa verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Wow. We have redemption through the blood of Christ, through the redemption na ginawa, yung pagliligtas, yung pagtubos na ginawa ng ating Panginoong Kristo, at yun lamang ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. And again, it is according to the riches of His grace. Hindi dahil merong something worthy sa atin, but because of God's grace. 1 Peter 1:18, familiar verses, lalo na yung verse 19. For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation, received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in the last times for you. So again, here is this wonderful and clear statement ni Pedro that we were redeemed by Christ, by the blood of Christ, by the death of Christ. So naroon ang katotohanan so God the Father planned our salvation, and God the Son paid for our salvation. And then lastly, tignan natin the Spirit applying. Okay? May pinlano, binayad, itong ibinayaran na ito, itong kaligtasang ito na pinlano ng Ama, pinayaran ng Anak, ina-apply ng Banal na Espiritu sa mga mananampalataya. John 3 verse 7, familiar. Marvel not that I said unto thee, this is the Lord Jesus Christ, talking to Nicodemus. Ang sabi niya, wag kang mamangha na sinasabi ko sa iyo, ye must be born again. You must be born again. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Alala ko ho, may na-encounter akong dating track noon, gospel track, how to be born again. Guess what? You cannot. There's no how to be born again. You cannot born again yourself. Dahil maliwanag dito, let's use the word regeneration. Rebirth or second birth, regeneration, is the work of the Spirit. Gawa ito ng Diyos. Gawa ito ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Hindi ito kontrolado ng tao, para bang hangin, di mo alam kung saan galing, hindi mo alam kung saan pupunta, hindi natin kontrolado. Ganon ang ipinapanganak ng Espiritu. It is the Holy Spirit sovereignly applying ang pagliligtas ng Panginoon. Acts 16:13. One of my favorite passages pagdating sa salvation na ipakita yung biyaya at soberanong gawa ng Diyos. And in many evangelisms, naririnig natin, buksan mo ang puso mo sa Diyos. Well, anong sabi ng Biblia? And on the Sabbath, we went out of the city by a riverside, where prayer was wont to be made. And we sat down and spake unto the women which resorted thither. And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us. Pause muna tayo doon, tigil muna. Ang sabi ni Pablo, o ang sabi ni Luke, nung Sabat, pumunta sila sa riverside ng city, dahil kung walang synagogue, madalas na doon sa river, so maaaring walang sapat na household, or kung hindi nagkakamali, dapat merong 12 ba? Hindi 10, 12 na household head ng lalaki ng household. Pero kung hindi sasapat dun sa isang lugar, they will resort to a gathering in the riverside. So ito yung kalagayan. At maaaring wala yung asawa ni Lydia, siya ang nahandoon, at nangaral si Pablo at nakinig sila. And biblically speaking, kapag ang isang taong makasalanan nakapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, ano ang sabi?
For the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for it is foolishness unto them, neither can he know them, because it is spiritually discerned. As 1 Corinthians 2 verse 14. So, ang natural na tao, kapag napakinggan ng pangangaral ng salita ng Diyos, aayawan, na una, dahil ito ay foolishness sa kanya. Pangalawa, hindi niya kaya. Patay siya spiritually. Pero dito, may nangyari. Anong sabi? Which worship God heard us. And then what happened? Whose heart the Lord opened. Mga kapatid, let me tell you, kung ikaw ay Kristiyano, we can insert our name here sa verse 14. And Paul, and a certain man named Paul, a teenager from the town of Santa Maria, was a Gentile and did not worship God, and heard the gospel, whose heart the Lord opened. Guess what? Hindi ho ako ang nagbukas ng puso ko sa Diyos. Bago ko pa binuksan, nakabukas na ito. And guess what? Ang Diyos ang nagbukas. And again, ang punto rito is through the operation of the Holy Spirit sa buhay ng isang tao. Ano naging resulta? That she attended unto the things which were spoken of Paul. And ang implication ng just attended, listen, kung di listen and believe, that mababasa yung susunod na talagang naligtas ito si Lydia. Ang nagbukas ng puso ay hindi yung makasalanan. Ang nagbukas ng puso ng makasalanan ay ang Diyos. 1 Corinthians 6 verse 9, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Again, this is a long list but not an exhaustive list. At hindi layunin ni Pablo ang exhaustive list. Pwede natin i-short ito, sinners shall not inherit the kingdom of God. Verse 11, and such were some of you, but ye were washed, but ye were sanctified, but ye are justified in the name of the Lord and by the Spirit of our God. So, the God, the Holy Spirit, actively works sa isang makasalanan para siya ay maligtas. So again, ano ang ating tinitingnan dito? Yung katotohanan, letter C, God's role in evangelism must be recognized. Kailangan natin kilalanin ang role ng Panginoon when we go out and preach the gospel, share the gospel, or when we try to formulate a methodology ng paghahayag ng ebanghelyo. This truth must be recognized that God is involved. God is involved. So, reflections on God-centered evangelism. We must reflect on this. Kung ang Diyos ay involved, ang Diyos ay nagmamahal sa makasalanan, we have said God is sovereign in the planning of salvation. God loves the sinner, and God is involved in saving the sinner. It will deliver us from the current orientation of evangelism to human methodologies. Ililigtas tayo nito, aalisin tayo nito na makulong sa methods. At titingin tayo sa Panginoon na kumikilos. They were not saved because of a method. Naalala ko, nauso noon yung G12. Again, very lacking yung information ko about G12. Pero as far as I know, G12, ang dami daw mga churches na lumago. And many times, this method of G12 are praised. No? Kailangan ho ay tumingin tayo una sa Diyos. Anumang method yung ating gagamitin, kilalanin natin soberanong Diyos na gumagawa, kumikilos, at magliligtas. It will militate or fight against the current content of evangelism that emphasizes human felt
needs. Maraming evangelism nangyayari ngayon. Naka-emphasis sa felt needs, low self-esteem, unrealized dreams, health issues, physical discontentment, materialism. Balik na tayo. Ayan, nakabalik na tayo. Sorry po, nawala. So it will bring us to the right place of truth, holiness, and intercession in the task of evangelism. Okay, place of truth. Again, yung gospel message, holiness ng buhay, ng ipapagami sa Diyos, and then intercession, we pray to God because if we recognize na ang Diyos ang soberano, ang Diyos ang nagbubukas ng puso, ang Diyos ang nagliligtas, it will push us down to our knees to really pray and ask God. Sometimes, masyado ng tiwala sa methodologies. Kayang-kaya ko na to. Siyempre, andali namang pasunurin sa prayer ng isang tao. Alala ko dati, simple lang ay tatanong ko. I could say na 95, even maybe 98% ng mga tao nakakausap ko ay napapasunod ko sa panalangin. Bakit? Sa bandang huli, ano man yung naintindihan nila doon sa shinare ko, sasabihin ko, tatanggapin mo ba o tatanggihan mo si Jesus? Sinong tatanggi? And then mapagpapray ko sila. Pero makikita ko natin dito, hindi tayo nakaasa doon sa ating methods. Parang surefire. Pag ito yung sinabi mo, tatanggap sila. Pag ito yung illustration mo, kapag napaiyak mo, susunod sila, mag-forward sila. Kaya yan ng tao. Makikita natin dito na nakaasa tayo sa Diyos. Kailangan natin hingin ang tulong at paggawa ng Diyos pagdating evangelism. Point, let us cultivate a God-centered evangelism in message, motive, and method. That's a very, very great very, very great truth. Cultivate natin yung pagiging God-centered pagdating sa evangelism. Una sa message, the gospel. Motive, ang pagmamahal ng Diyos. And then, method. Sa method natin, whatever method we use, recognize na ang Diyos ay kumikilos. At ang Diyos ang soberano. At ang Diyos ang nagbubukas ng puso. Kaya lang natin gawin ay magtanim at magdilig. But it's God who gives the increase. So let us cultivate a God-centered evangelism in message, motive, and method. I hope ang mga bagay ko na ito ay nakakatulong sa atin. I hope na tayo ho ay patuloy na lumalago, tayo ho ay patuloy na natututo pagdating sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Ang layunin ho natin ay hindi para sabihin o ipakitang mas mahusay kami, mas marami kaming alam. No. That will flip it upside down. Ang goal natin ay maluwalhati ang Diyos. Ang goal natin ay masunod ang kalooban ng Panginoon to make disciples. Isa sa mga utos ng Diyos is to go and preach the gospel, to evangelize. And we must do it biblically, biyaya ng Panginoon. Patuloy ho nating tingnan ang salita ng Diyos, paano gagawin ang pagbabahagi ng ebanghelyo. Again, questions are welcome. If you have questions, you have comments, if meron mga bagay na kailangan pagliliwanag, you can directly message me or comment po dun sa atin katapos ng ating live stream. At nawa ay patuloy ho nating pag-pray at patuloy ho nating magpatuloy tayong magpagamit sa Diyos sa pagbabahagi ng ebanghelyo sa iba. God bless po. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat. Salamat sa kabutihan mo, salamat sa pagtuturo mo, salamat sa pagsuway mo o pagsaway mo sa amin. Ang kamalian, kapabayaan, hanggang sa malamig na puso, or greatly pagsaway sa iyong kautusan. Hindi pagsunod. Patawad po, Panginoon. Patawad po. Oh, please. Oh, God. Ilagay mo sa aming puso ang init, apoy,
ang uhaw, ang urgency, yung ebanghelyo ay idalin sa iba. At maaaring marami sa amin na hindi kailangan lumabas ng bahay sapagkat merong hindi pa nakakakilala kay Kristo sa loob mismo ng aming tahanan. Tulungan mo kami. Tulungan mo po ang aming mga kapatid. Tulungan mo kami na ang aming paghayo, pagbabahagi ng iyong salita ay masentro sa iyo. Masentro sa ebanghelyo. At kilalanin ng iyong soberanong pagkilos at pagliligtas. Muli, Panginoon, lahat ng kaluwalhatian mauwi sa iyo. Salamat po. Ingatan mo kami. Ingatan mo po, Panginoon, ang iyong mga anak. Ingatan mo po si Brother Modesto Abalos, nasa ospital pa rin. Kaming ibang mga kapatiran o mga mahal sa buhay ng aming mga kapatiran. Apektuhan na rin ang pandemya ito. Awa. Lord, kumilos ka maging sa aming gobyerno. Sa mga gusto. Awa, O Diyos, o po ang patuloy waliwalhati sa gitna man ng pandemya. Alam po namin na hindi labas ito sa iyong soberanong kamay. Sa namin nagkakatiwala ang lahat. Salamat po sa iyo sa dali ng aming pag-aaral. Puri ka namin, na mahal ka namin. Kailangan namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. God bless po mga kapatid. Maraming salamat. Patuloy tayo magpagamit sa Diyos bilang instrumento ng katwiran at bilang tagapaghatid ng ebanghelyo sa iba. God bless po. Magandang gabi.